Ang batikang broadcaster na si Arnold Clavio ay nagbigay ng malinaw na tugon sa social media post ni Pasig City Mayor Vico Sotto matapos itong maglabas ng pahayag na nagdulot ng usapan tungkol sa kredibilidad ng ilang kilalang mamamahayag. Sa kanyang post, sinabi ni Sotto na may mga broadcaster na di umano'y tumanggap ng malaking halaga kapalit ng isang panayam sa isang mag-asawang naging aktibo sa politika. Idinagdag pa niya na dapat pag-isipan ng publiko kung bakit may taong handang gumastos ng ganong kalaki para lamang sa airtime. Agad itong sinagot ni Clavio at hinimok si Sotto na maglabas ng matibay na ebidensya kaysa magbigay ng mga pasaring na walang malinaw na basehan. Ayon kay Clavio, sa larangan ng journalism, mahalagang dumaan sa masusing proseso ng pagsusuri ang lahat ng ulat bago ito mailabas. Ipinaliwanag niya na sa kanilang network at sa kapatid nitong radio station, lahat ng balita ay dumaraan sa iba't ibang level ng pagsusuri at pag-aproba. Para kay Clavio, hindi makatarungan ang maghagis ng paratang ng walang konkretong patunay dahil maaaring masira nito ang tiwala ng tao sa kabuuang propesyon. Binigyang diin din ni Clavio na hindi lang simpleng pagtatanggol sa kanyang mga kasamahan ang kanyang layunin, kundi ang pangangalaga sa reputasyon at kredibilidad ng buong newsroom. Sinabi niya na parehong tungkulin ng media at ng mga opisyal ng pamahalaan ang pagsusulong ng transparency. Dagdag pa niya, hindi dapat isipin na iisang panig lamang ang may karapatan sa pagiging patas. Nanawagan siya ng respeto sa bawat panig at ipinaalala na ang gawain ng mga mamamahayag ay hindi personal na pag-atake laban sa mga politiko. Samantala, itinanggi naman ng dalawang broadcaster na tinutukoy ni Sotto ang akusasyon na tumanggap sila ng bayad para sa isang panayam. Pahayag ng kanilang executive producers, ang segment na tinutukoy ay inilabas bago pa magsimula ang panahon ng kampanya at wala itong kaugnayan sa anumang aktibidad pang-eleksyon. Iginiit nila na mahigpit na sinusunod ang mga pamantayan ng editorial at walang impluensyang panlabas na nakialam sa nilalaman. Idinagdag pa nila na ang mga pahayag ukol sa umano'y pagbabayad ay maaaring makasira ng pangalan at lumampas sa hangganan ng etika. Isa sa mga broadcaster ang naglinaw pa na ang segment ay simpleng tampok lamang ng kwento ng dalawang tao na umangat mula sa maliit na simula at nakapagtayo ng tagumpay sa pamamagitan ng tiyaga at sipag. Ayon sa kanya, ang layunin ay magbigay ng inspirasyon sa mga manonood at hindi upang magpasok ng anumang mensaheng pampolitika. Para sa kanya, bahagi ng kanilang responsibilidad bilang media ang maghatid ng mga kwento ng pag-asa at pagsusumikap. Ang palitan ng pahayag ni Vico Sotto at Arnold Clavio ay nagpapakita ng patuloy na diskusyon tungkol sa pananagutan ng parehong gobyerno at media. Ang sinabi ni Sotto ay nagbukas ng usapin ukol sa patas na pagtingin, samantalang ang tugon ni Clavio ay nagbigay diin sa kahalagahan ng matibay na ebidensya at respeto sa proseso ng propesyon. Sa pinakaugat, ipinapakita ng sitwasyong ito kung gaano kaselan ang balanse sa pagitan ng public service at journalism. Kapag may mga paratang na walang sapat na patunay, maaaring magdulot ito ng alitan at magpahina sa tiwala ng publiko. Ngunit sa tuwing naninindigan ang mga mamamahayag sa integridad ng kanilang gawain, muling pinapatunayan ang papel ng media bilang mahalagang haligi ng demokrasya. Anyway, mga kapupong, ang usaping ito ay nagsisilbing paalala na sa panahon ng matinding atensyon, pampolitika at panlipunan, parehong lider at mamamahayag ay kailangang maging maingat at responsable sa kanilang mga salita at aksyon upang masiguro na ang taong bayan ay nakatatanggap ng impormasyon na patas, malinaw at mapagkakatiwalaan. Kahapon ay naghayag ng matinding pangamba si Pasig City Mayor Vico Sotto hinggil sa ilang gawain sa media na aniyay dapat pag-isipang mabuti, lalo na kung may kinalaman sa mga kilalang mamamahayag at sa mga taong pumapasok sa politika. Ito'y matapos muling lumabas sa publiko ang mga panayam ng contractor-turned politicians na sina Curly Discaya at ang kanyang asawa na si Sara, na nakapanayam ng mga veteranong broadcasters na sina Julius Babao at Corina Sanchez. Sa isang post sa social media, sinabi ni Sotto na dapat magsuri ang mga respetadong personalidad sa media kung bakit may mga tao na handang gumastos ng napakalaking halaga para lamang maipalabas sa telebisyon. May mga ulat na aabot umano sa 10 milyong piso ang ibinabayad para sa ganitong uri ng exposure.
Para sa kanya, nakakaapekto ito sa kredibilidad ng buong propesyon. Nilinaw niya na maaring hindi ito direktang lumalabag sa batas, subalit malinaw na nagbubukas ito ng seryosong usaping etikal. Idinagdag pa niya na hindi sapat na sabihing lifestyle o sponsored content lamang ang ganitong palabas. Dahil ayon sa kanya, ginagamit pa rin ng mga tao ang pangalan, reputasyon at kredibilidad ng mga mamamahayag upang bigyan ng magandang imahe ang mga personalidad na nais makilala ng publiko. Ipinaliwanag din ni Soto na ang issue ay hindi lamang nakapaloob sa isang pangyayari. Para sa kanya, ang maling impluwensya at katiwalian ay hindi lamang matatagpuan sa gobyerno, kundi nakikita rin sa iba't ibang sektor tulad ng media. Nagbabala siya na kung hahayaan ng mga taong may tungkulin sa pagbibigay ng impormasyon na ang pera ang magdikta ng kanilang gawain, nabubuo ang isang siklo na nagpapahina sa mga institusyon at sa tiwala ng mamamayan. Dagdag pa niya, ang pagbibigay katwiran na ito'y isa lamang na uri ng lifestyle feature ay hindi nagtatanggal sa mas malalim na problema. Ang mas mahalaga, ayon kay Soto, ay kung paano ginagamit ang kredibilidad kapalit ng pera na sa huli ay nakakaapekto sa pananaw ng mga manonood hinggil sa media at sa mga taong naghahangad ng posisyon sa pamahalaan. Binigyang diin din niya na ang pagpigil sa ganitong siklo ay nangangailangan ng sama-samang aksyon. Hinimok niya ang bawat isa, anumang trabaho o posisyon ang hawak, na panatilihin ang integridad at gawin ang kanilang parte sa maliit man o malaking paraan. Ani niya, maaaring hindi agad makamtan ang pagbabago, ngunit unti-unting magiging posible ito kung mas marami ang tapat sa kanilang gawain. Itinuring din ng alkalde na parehong mataas ang pamantayan ng etika na dapat sinusunod sa public service at sa journalism. Kapag nabahiran ang pamantayang ito, ang publiko ay nabibigyan ng baluktot na larawan ng katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga, ayon sa kanya, na manatiling patas at independyente ang mga nasa media, imbes na maging daluyan ng pagkakakilanlan na may kapalit na halaga. Nagbukas ang mga pahayag ni Soto ng mas malawak na diskusyon ukol sa pananagutan ng media at sa malabong linya sa pagitan ng journalism, promotion at interes sa politika. Para sa kanya, hindi ito usapin ng pagtira sa mga individual, kundi panawagan upang bigyang pansin ang isang kultura na tila tinatanggap na lamang. Sa kanyang paniniwala, ang tunay na pagbabago ay unti-unting nakakamtan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpili ng tama at makatarungan. Sa ganitong paraan, aninya, maaaring mapatatag ang mga institusyon at maibalik ang tiwala ng tao sa pamahalaan at media. Sa isang inspeksyon na isinagawa ni Manila Mayor Isko Moreno sa Alvarez Street, kantong Avenida Rizal, natuklasan niya ang isang umano'y proyekto ng konstruksyon na wala palang kaukulang permiso mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Dahil dito, agad niyang ipinag-utos ang pagkandado at pagkumpiska sa mga heavy equipment at iba pang kagamitang ginagamit sa nasabing lugar. Ayon kay Dumagoso, ang lote na pinagtatayuan ng naturang proyekto ay dating covered court at nagsilbing satellite offices ng City Hall na nasa ilalim ng pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Ngunit ang lugar ay giniba ng walang pahintulot upang bigyang daan ang itinuturong proyekto ni Congressman Joel Chua mula sa 3 distrito ng Maynila. Sa kanyang pahayag, sinabi ng alkalde na malinaw na hindi dumaan sa tamang proseso ang paggiba ng dating estruktura at ang planong pagtatayo sa nasabing lote. Lahat ng mga makinarya at kagamitang pangkonstruksyon na nasa lugar ay kukumpiskahin. Walang permiso ang mga ito. Ang lupang ito ay pag-aari ng lungsod, marin niyang idiniin. Dagdag pa niya, bilang alkalde, tungkulin niyang tiyakin na protektado ang mga ari-arian ng lungsod at hindi ito magagamit ng walang pahintulot. Ipinaalala rin niya na noong panahon ng pandemya ay ginamit pa ang naturang lote upang pansamantalang masilungan ang ilang kababayan na walang matirhan. Kaya't lalo siyang nadismaya nang makita ang umano'y iligal na paggiba at ang pagtatangkang magsimula ng bagong proyekto. Kasama ni Mayor Dumagoso sa inspeksyon, si City Engineer Armand Andres na nagpatibay rin sa ulat na walang anumang permit o kaukulang dokumento mula sa city government ang ginagawang proyekto. Ayon sa kanya, malinaw na hindi kinilala ang proseso ng pamahalaan at hindi rin humingi ng kaukulang pahintulot ang mga nasa likod ng konstruksyon. Sa mga oras na yon, makikitang seryoso at mariin ang paninindigan ng alkalde. Sinabi niya na hindi siya magdadalawang isip na ipatupad ang batas at ipagtanggol ang interes ng mga taga-Maynila.
Binanggit din niya na ipaaabot sa tanggapan ng kongresista ang kanyang tanong kung bakit may ganitong gawain na hindi dumaan sa tamang proseso. Idinagdag ng alkalde na magsasagawa pa ng mas masusing investigasyon ang pamahalaang lungsod upang alamin kung sino ang dapat managot at kung paano nagsimula ang naturang proyekto nang walang abiso o pahintulot. Aniya, hindi siya papayag na magamit ang mga lupaing pag-aari ng lungsod para sa mga proyekto na walang kaukulang dokumento at hindi dumaan sa tamang pagsang-ayon ng pamahalaan. Sa kabila ng isyong ito, iginiit ni Mayor Dumagoso na mananatiling patas ang lungsod sa pagbibigay ng oportunidad para sa mga proyekto basta't dumaan ang mga ito sa tamang proseso. Para sa kanya, hindi makatarungan na isagawa ang anumang konstruksyon sa lupaing pag-aari ng bayan nang hindi kinokonsulta ang mga autoridad at walang inihaing formal na aplikasyon. Sa huli, sinabi ni Dumagoso na ipagpapatuloy ng pamahalaang lungsod ang pagbabantay at pagtitiyak na ang lahat ng proyekto, pribado man o pampubliko, ay alinsunod sa batas at may kaukulang pahintulot. Ang hakbang na ito ay kanyang itinuturing na mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan at proteksyon ng mga ari-arian ng Maynila.